Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mirasol. Sa kasalukuyan ay naninirahan ako dito sa may Quezon Province. Naganap ang pangyayaring ibabahagi ko sa channel mo. Taong 1998. Nasa edad 17 anyos pa lamang ako ng mga panahon na ito. Bata pa lamang ay mahilig na talaga akong maglako ng mga paninda. Kahit anong paninda ay nilalako ko. Mapagulay man, karne, isda o kakanin. Wala akong pili sa pagtitinda. Gawa ng kahit papano'y sa pamamaraan ng paglalako ko ng paninda na yon, ay nakakatulong ako sa mga magulang ko sa pang-araw-araw naming gastusin. Sa liblib na baryo ng Negros pa kami naninirahan. Sobrang hirap ang naranasan namin dahil halos kahit isang tuka lamang kami. Kumbaga, kung hindi kami kikilos ay hindi kami makakakain sa araw-araw. Minsan pa nga ay naranasan namin kumain ng lugaw lamang sa loob ng ilang araw. At kung minsan nga ay gulay na talbos lang. Lalo na sa tuwing sumasapit ng tagulan sa lugar namin. Grabe talagang kalbaryo ang nararanasan namin noon. Bukod kasi sa halos wala na kaming makain, ay tumutulo pang bubungan. Gawa ng butas-butas ang bubungan ng bahay namin na yari lamang sa pinagtagpi-tagping pawid. Ang dingding naman ng bahay namin ay gawa lang sa kawayan at nakaangat yun sa lupa. At ang pinakamas malala pa sa lahat ng kalbaryo, malapit lamang kami sa tabi ng sapa. Kung kaya't oras na tumaas ang tubig sa sapa ay umaabot yun sa silong ng bahay. Ramdam na ramdam ko pa ang pag-alog ng maliit naming bahay noon sa tuwing rumaragasa ang malakas na tubig ilog. Kapag nangyayari ang mga bagay na ito, ay naririnig ko ang aking inang napabatasal na lamang na sana'y makaalis na kami sa ganong klaseng buhay. Sa totoo lang kasi, bukod sa pagiging lasinggero ng aking ama, tamad pa itong magtrabaho. Maghahanap lamang ito ng trabaho kapag sinipag pero kung hindi naman, kahit abutin pa man ng ilang linggo sa kakahilata, ay hindi talaga siya kikilos hanggat hindi sinasapian ng kasipagan. Ganun pa man, may isang ugali naman akong hinahangaan mula sa kanya. Yun ay ang pagiging mapagpasensyoso niya at hindi nananakit. Ni minsan ay hindi ko pa naaalalang pinagbuhatan niya kami 5 magkakapatid ng kamay noon. Maski nga kurot ay hindi namin yun naranasan sa kanya. Kahit kay nanay nun, wala akong maalalang sinasaktan niya ito kapag nagkakaproblema o nalalasing siya at pinagtatalakan ni nanay. Sa tuwing nalalasing kasi ito ay galit na galit ang aking ina at walang tigil sa pagtatatalak nun. Itinutulog na lamang yun ni tatay. Yun ang magandang katangian na nakikita ko sa kanya. Bukod dun, wala na. Kaya naman hanggang sa pag-edad ko ng 17, ay nadala ko na lamang ang pagiging makapalamukha sa paglalako ng mga paninda. Pero hindi ko lubos sa kalaing sa paglalako kong yon. Dun pala ay may mapupulot akong aral at may matutuklasang kababalagang nangyayari nun na sa hinuha ko ay hindi sumagi. Isang araw, kasalukuyan akong naghihimay ng mga panindang ilalako at ang aking ina naman ay nagtatali ng mga natanggalan ko ng mga sirasirang dahon. Nang magbanyo ang aking ina ay biglang dumating ang kapitbahay naming may mosang na si Aling Minyang. Itong si Aling Minyang, mga kagiliw, ay ubod ng pagkabungangera. Kumbaga, bungangera sa bungangera. Bukod pa sa pagiging bungangera nito, ubod pa ito ng pagkasinungaling. Mahilig gumawa ng kwento at ipinapakalat sa baryo. Kaya't laman ito palagi sa umpukan ng mga mosang naming kapitbahay. O yun bang mga tsismosa? Siguro nga, kung may pakontesan lamang ng mga babaeng bungangerang mosang nun, tiyak ay waging-wagi na itong si Aling Minyang. Halos magkukumahog nang ang pumanik sa hagdanan si Aling Minyang makapasok lamang sa loob nun. Ano ba yan, Aling Minyang? Kung makapasok naman kayo sa bahay namin, kulang na lang wasakin niyo na sa kakamadali ah. Reklamong sabi ko nun.
Kasi naman Mirasol, may hatid akong balita sa inyo. Nasaan yung mama mo? Nandun po sa palikuran, nagbanyo lang. Ano ba kasi yung sasabihin nyo at madaling-madali kayo? Mamaya na, pag nandito na yung mama mo. Hinirapan ko ang mosang naming kapitbahay. Talagang hinintay niya pa ang aking ina bago niya sinabi kung ano ang balitang ihahatid niya. Nang makapasok na ang aking ina, ay dagli-dagli na itong nilapitan ni Aling Minyang at sinabihang may bago daw kaming saltang kapitbahay. Kapitbahay? Sino? Ikaw Minyang ha? Baka mamaya niyan kung ano-ano na naman yung mga maling paratang na ibibintang mo. Maghinay-hinay ka at kagagaling lang ng sugat mo mula nang hambalusin ka ng badiday ng 2x2. Ay, mali-mali kasing balita pinapakalat mo eh. Umingos lamang ang matanda sa sinabi ng aking ina. Sabay nagtanong kung gusto pa ba raw namin malaman ni Mama kung sino ang bagong kapitbahay na yon. Oo na, sige na. Sino yung bagong kapitbahay natin? Tanong ng aking ina at umupo na para ipagpatuloy ang naudlot na trabaho. Sumunod naman sa kanya si Aling Minyang at hindi pa rin maalis-alis ang mga ngiti sa labi niya. Ano na? Sino yung bagong kapitbahay natin? Para kang timang dyan, ngiti ka ng ngiti. Abay, sino pa ba? Sino pa, kundi yung kapatid ni Marta? Kunway matari na sabi ni Aling Minyang. Tinanong ni nanay kung sinong kapatid ni Marta ang dumating. Taas kilay naman sinabi ng mosang naming kapitbahay na Alona umano ang pangalan ng kapatid na dumating ni Marta. At alam mo ba kung ano ang usap-usapan ng iba pa nating mga kapitbahay? Ano? Ayon sa nasagap ko, itong Alona, kaya nagbakasyon sa bahay ni Marta, buntis daw. Alam mo kung sino yung nakabuntis ha? Biting tanong ni Aling Minyang na siyang ikinainis ko noon. Hoy, Aling Minyang naman, diretsahin mo na nga lang si Mama. Kung ano-ano na nga ba talaga yung gusto mong sabihin, hindi yung binibitin-bitin mo pa kami. Singit ko sa kanila. Ito na nga, ito na. Sasabihin ko na kung sino yung nakabuntis. Nakaingos na sabi ni Aling Minyang. Halatang nainis siya sa pakikisawsaw ko sa usapin nila. Sino nga? Bahagyang umismid si Aling Minyang at sinabihan pa akong masyadong apurada. Hindi na lang daw ako makinig sa usapan nila. Usapang matanda lamang umano ang pinag-uusapan nila kaya tuwag akong makikisawsaw. Matapos akong pagsabihan ni Mosang, ay hinarap nito ang aking ina at bumuelta sa pagsasalita't sinabi kay nanay na ang nakabuntis daw kay Alona ay ang nobyo nitong Amerikano. Dahil sa kalandian umano ng kapatid ni Martha at kagustuhang makaahon sa buhay noon sa sobrang taas ng lipad. Ayon, lumagapak umano ng pagkalakas-lakas sa lupa dahil iniwan ng kano ito matapos mabuntis. Huy Minyang, umayos-ayos ka dyan ha. Alam mong hindi magandang biro yung sinasabi mo. Pwede kang ireklamo ni Martha kung hindi totoo yung mga pinapakalat mong kwento. Totoo nga yung sinasabi ko. Nabuntis yung babaeng yon kaya ngayon dyan siya nagtatago sa bahay ni Martha. Aling Minyang, ang sama mo naman dun sa kapitbahay natin. Hindi ka naman inaano dyan. Tsaka bago pa lang yun dito sa baryo natin sinichismis mo na kaagad. Huwag kang ganon. Ay naku Mirasol, talaga namang totoo ang mga sinasabi ko sa babaeng yun Tsaka bukod dun ubod na sama ng ugali. Malayong malayo sa kapatid niya. Oh, paano mo naman po nasabing masama yung ugali ng bagong kapitbahay? Kasi biruin mo ba namang nanghingi lang ako sa babaeng yun ng talbos na pananim ni Martha sa bakuran. Hindi man lang ako pinansin. Samantalang hindi na naman pananim yon sa kapatid niya. Kita mo na kung gaanong kadamot yung malandutay na yon. Sus, baka naman hindi lang kayo narinig ng tao. Kung ano-ano na kaagad yung mga sinasabi niyo doon sa tao. Kawawa naman, kibago-bago na pag-interesan kaagad ng mga mosang. Pagtatanggol ko pa. Hoy! Ikaw babae ka. Parang mas pinanigan mo pa yung bago nating kapitbahay kaysa sa akin na matagal ng kaibigan ng nanay mo Simulat sa puli kaibigan na ako ng nanay mo. Hindi ka pa pinapanganak. Pero yung pinagtatanggol mong tao bago lang yun dito.
Hindi naman po sa ganoon. Kawawa lang kasi po yung tao eh. Kaya bago-bago nga lang sa baryo natin pero ginagawa mo ng pulutan. Sinaway naman ako ng aking ina at sinabing huwag nang patulan ng kaibigan niya. Pagkat hindi umano ako mananalo dahil sa matabil na talagang bunganga nito. Nakailang beses nang nagpabalik-balik na sa barangay itong si Aling Minyang kasama yung mga kakosa niya. Dahil nga sa ugali nilang pagiging mosang. Palagi kasi silang ipinapatawag sa barangay ng mga taong itinitismis nila. Dahil sa hindi naman totoo kadalasan at nakakasira sila ng dignidad ng karamihan. Dahil sa magaling naman gumawa ng kwentong pinuno ng mga mosang na ito, kung kaya hindi naglaon ay pinapatawad din sila ng mga taong nakakabangga. Pagkat magaling itong magpaawa epek at kuno ay hindi sinasadya mga nasabi. Pasalamat na lamang talaga ako at kahit nakaibigan ni Mama si Aling Minyang, ay hindi hinayaan ng aking inang mahawaan siya ng pagiging mosang nito o yung pagiging tsismosa at laman ng kalsada tuwing hapon para pagtsismisan ng mga taong dumadaan o ang pamilyang abala sa kanya-kanyang buhay. Matapos nga akong sawayin ng aking ina, ay inutusan niya na akong ilakuko na mga paninda naming gulay. Kaya naman nagpaalam na ako sa kanilang aalis na para maglako nun. Hoy Mirasol, huwag mong pagbentahan yung babaeng yun ha. Mamalasin kayo kapag pinagbentahan mo yon. Bilin pa sa akin ni Aling Minyang. Hindi ko na lamang pinansin ang sinasabi ng matandang yon. Dahil sa wala namang saysay kung papatulan ko pa mga sinasabi niya. Batid kong wala namang katotohanan ng mga ito. Kawawa nga lang ang taong nagiging pulutan ni Aling Minyang sa tsismisan. Habang naglalako na ako at malapit na sa bahay ng taong itinisismis ni Aling Minyang nun, nakita kong nakaupo sa labas ng bahay si Aling Marta. Kaya naman nakangiti akong nilapitan ito at tinalok ng paninda. Gumanti naman ang ngiti sa akin ng ale at nagtanong kung ano mga paninda ko. Mga gulay ho. Tamang-tama po itong lulutuin sa hapunan. Preskang-preska po yung gulay. Kakapitas lang kasi namin ni Mama nito sa taniman eh. Bili na po kayo Aling Marta. Sandali at itatanong ko lang sa kapatid ko kung gusto niya to ng gulay ha. Sandali namang pumasok sa loob ng bahay ang ale. At pagkalabas niya ay kasama niya ng kapatid niya na si Alona. Ito ang nag-abot sa akin ng perang papel at itinuro ang mga gulay na gustong bilhin nun. Tuwang-tuwa naman ako dahil sa unang benta ko pa lang ay nagkabuena mano na kaagad ako ng malaking halaga. Ang swerte ko naman po, kayo pa lang yung unang bumili sa akin at madami pa. Hindi ko napigilang wika nun. Isang matipid na ngiti lamang ang iginanti sa akin ni Ate Alona. Pagkatapos ay nag-iwas siya ng tingin na parabang ayaw niyang makita ko ang replika ko sa mga mata niya. Pero dahil sa kagalakang nararamdaman, ay hindi ko na lamang pinansin pa mga maliliit na bagay na yon. Pagkabigay ko sa gulay ay inabutan ko si Ate Alona ng bariyang sukli. Hindi niya ito tinanggap at sinabi pang buena mano niya na lamang umano sa akin yon para mas lalo akong swertein at maibenta kagad ang paninda ko. Natuwa naman ako at nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos ay agara na akong umalis para pumunta na sa ibang baryo at maglako nun. Makalipas lamang ang ilang araw, nakita ko na naman si Aling Minyang nakausap si nanay. Correction Sir Seth dahil hindi lamang bastang pakikipag-usap ang ginawa ng matandang ito. Nagtatatalak ito sa aking ina. Aswang umano si Alona. At hindi umano totoong buntis yon. Nagkamali daw siya sa pagsagap ng balita nun. Ano ka ba naman, Minyang? Umayos-ayos ka. Hindi na magandang biro yung mga pinagsasasabi mo ha? Saad ng aking ina na pinanlakihan ng mga mata si Aling Minyang. Maniwala ka. Totoo talaga yung sinasabi ko. Hindi ako nagbibiro. Seryosong tinanong ni nanay kung paanong umanong nasabi ni Aling Minyang na aswang itong si Alona. Nakaraan lang ay kung ano-ano ang mga pinapakalat nitong kwento. Walang kagatol-gatol na ikinuwento ng mahadera naming kapitbahay kung paano niya nasabing aswang ito. May nakakita daw noong nakaraang gabi na tumutuwad-tuwad ito sa bakuran ng bahay at hindi lang basta-bastang tuwad umano. Para umano itong may nilalantakang kung ano.
Hindi ko na pinatapos sa pagsasalita ang mosang. Kagad ko na itong sinaway at sinabihang baka may pinulot lamang sa lupa si Alona. Na huwag niya namang gawan ng kung ano-anong kwento dahil baka maniwala mga tao sa kanya at mapahamak ito. Alam mo, Aling Minyang, tigil-tigilan niyo na yung kakatihan ng dila ninyo. Baka dumating yung araw na yan pa yung ikakapahamak niyo. Inis kong wika sa kanya. Maniwala ka sa akin, Mirasol. Totoo yung sinasabi ko. Aswang talaging kapatid ni Marta. Ang sabi pa nga baka bagong yanggaw daw ito at dito sa baryo natin nagtatago. Tumigil na po kayo, Aling Minyang. Pag ikaw narinig ng tao panigurado mababarangay na naman kayo. At kung seswerten, baka matulog ka sa kulungan ng 1 linggo. Dahil dyan sa mga pinapakalat mong mali-maling impormasyon. Totoo naman talaga yung nakita ko. Aswang si Alona. Saan ka ba nakakita ng taong gabi-gabing nakatuwad sa labas ng bahay? Nakita mo? Teka lang po ha. Akala ko may nakakita. Di ba yun yung sabi mo, may nakakitang tumuwad-tuwad si Ate Alona sa bakuran? Na parang may nilalantakan? Bakit ngayon, biglang iba na po yung kwento nyo? Tila nataranta ang matanda sa sinabi ko. Kaya't sa kahuli-hulihan ay inis na inis itong umalis ng bahay. Ni hindi na nga ito nakapagpaalam pa sa aking ina na aalis na nun. Nang makaalis na ito, hinampas naman ako ni nanay at pinandilatan ng mga mata. Bakit po? Totoo naman po talaga yung sinasabi ko, ma. Hindi kasi titigil sa pagpapakalat ng mga mali-maling balita yan hanggat walang kumukontra. Ang akin lang, anak, bawas-bawasan mo yung pagiging prangka dun sa kaibigan mo. Alam mo kasi minsan nahihiyan na akong kausap si Minyang dahil palagi ka nalang sumasabat sa usapan namin. Hindi magandang sumasabat sa matanda. Alam ko yun, ma. Pasensya na po pero hindi ko lang talaga mapigilan ng sariling sagot-sagutin yan. Naawa ko kay Ate Alona. Ang bait-bait ng tao. Ni hindi nga lumalabas ng bahay para wag lang pag-usapan ng mga mosang nating kapitbahay. Pero wala. Masyadong matalas yung mga mata ng mga yan. Oo, siya. Tama na yung daldal. Hindi ko alam kung anak ba talaga kita o si Minyang yung nanay mo Parehas kayong matalak kung magsalita. Walang gustong magpatalo. Alam kong nagbibiro lamang ang aking ina nang sabihin niya yon. Para sa akin, aanin mo ang pagiging mahinin at tipid kung magsalita kung gano'n ang kaharap mo. Kaya nga ako naging tagal ako o mahilig magtinda dahil sa kapal na mukha ko at sa pagkikipag-transaksyon ko sa mga mamimili kung paanong utuin ng mga yon para lang bumili sa mga paninda ko. Dahil nga sa ipinapakalat na balita ng pinuno ng mga mosang, naging bantog ng aswang si Ate Alona sa baryo. Ipinapakalat pa nitong may nagtatagong bagong yanggaw sa baryo namin. Kaya't mag-ingat-ingat daw ang mga buntis at may mga sanggol nun. Dahil baka mamaya ay mabiktima na pala sila ng bagong yanggaw sa baryo. Kahit kalat na kalat ng balita tungkol sa bagong salta, nanatiling kalmado lang naman si Aling Marta. Sa tuwing naglalako nga ako ng paninda ay bumibili pa rin naman sila sa akin. Mabait itong si Ate Alona. Magiliw kung makipag-usap. Ako nga lang ang nahihiya sa magkapatid na yon dahil sa malayong malayo sila sa ipinapakalat na balita ng mosang naming kapitbahay na ito. Kaya naman hindi talaga ako naniniwala sa sinabi ni Aling Minyang. Sa isip-isip ko pa nga nun, kahit kailan talaga ay walang maganda o matinong na idudulot ang mga mosang naming kapitbahay, kundi puro pagpapakalat lamang ng mga kasinungalingan. Bukod kay Aling Minyang, Sir Seth, merong sabihin nating top 2 na tsismosa sa amin noon. Yun ay walang iba, kundi ang pinsan din mismo ni Aling Minyang, si Aling Annalyn. Nasa dugo din ata, no? Kung gaanong katalak at kagaling gumawa ng kwento si Aling Minyang ay ganun din ang pinsan nito. Walang ginawa sa buhay kundi ang magsugal habang nakikipagtsismisan. Usap-usapan pa sa baryo namin kaya palaging nananalo si Aling Annalyn sa sugal. Yun ay dahil sa estratehiya nitong palaging bumuka ka ng upo na halos kitang-kita na yung kasuluk-sulukan ng singit nito kapag may mga kalalaki ang kalaban sa sugal. Inis na inis ako sa babaeng yun dahil ayon kay Aling Minyang. Yung pinsan niya ang nakakita at makakapagpatunay
na talagang aswang si Alona. Bakang araw kaya na nahimik lamang si Aling Marta tungkol sa mga usap-usapan dahil maging ito man baka aswang din umano o kaya kung hindi aswang, alam nitong aswang ang kapatid niya at pinagtatakpan lang. Lumipas pa ang mga araw ay hindi ko na nakikita ang magpinsang si Aling Minyang at si Aling Annalyn. Biglang tumahimik ang grupo ng mga mosang dahil wala na yung kanilang pinuno. Palagi ding sarado ang bahay ng dalawa sa tuwing dumadaan ako. Ang uli kong natatandaan kung kailan ko nakita ang magpinsan, yun ay noong nakipag-inuman ng mga ito sa mga taong hindi ko namumukaan kung saang lugar na ninirahan. Aba himalama, yung dalawang mosang nating kapitbahay. Ilang araw nang hindi lumalabas ng kani-kanilang bahay para magpakalat ng mga balitang walang katotohanan. Baka naputulan na siguro ng dila, no? Natatawang sambit ko habang inilalagay na sa basket ang mga paninda ko. Pasado 2:00 na kasi ng hapon yon kaya't oras na para maglako ng mga gulay at karne. Bagyang hinampas ako ng aking ina ng bitbit niyang pamaypay at nagwikang hayaan ko na lamang umano ang mga kapitbahay namin kung ano man ang ginagawa sa buhay. Mas mainam nga raw yung hindi na lumalabas ng bahay ang dalawa dahil sila lang naman ang malakas magpakalat ng mga storyang walang katuturan. Tingnan mo, tahimik yung baryo natin magmula nung hindi na lumalabas yung magpinsang yon. Wika ng aking ina. Matapos maiayos sa mga paninda, agaran na akong naglako ng hapong yon kasamang kababata kong si Inday. Makaraan ng ilang sandali ay hindi sinadyang napadaan kami sa bahay ni Aling Minyang. Kaya naman naisip ko kung bakit hindi ko pagbenta ng mosang naming kapitbahay na ito. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Inday. Saan pa kundi kila Aling Minyang? Alam ko, ang ibig kong sabihin anong gagawin mo dyan? Mukhang walang tao. Taas kilay na sinabihan ko siyang pagbebandahan ko ito ng gulay at makikikamusta na rin ako. Ilang araw ko na kasing hindi nakikita ang matandang yon. Tumango na lamang ang kababata ko at sumunod na sa akin. Nung papalapit na ako sa bahay ng matanda, saglit akong natigilan sa paglalakad at napatingin sa kababata ko dahil may nalalangap akong kakaiba. Yun bang parang amoy ng malansang dugo? Saradong-sarado din ang buong bahay nun. Ultimong ang bintana ay nakasara. Tumikim ako at pinagsawalang bahala na lamang ang nalanghap kong masangsang na amoy. Nagpatuloy na ako sa paglalakad hanggang sa tuluyan na ako makalapit sa pintuan. Nakailang beses na akong kumatok sa pintuan at tinawag ang pangalan ni Aling Minyang pero walang sumasagot. Kaya naman paulit-ulit akong kumakatok. Baka kako hindi lang narinig ng matandang pagtawag ko. Tara na, mukhang wala naman ang matandang yun. Baka umalis. Kita mo, saradong-sarado yung bahay. Aya ni Inday. Oo nga, tara na. Nakailang hakbang pa lamang ako mula sa bahay ng matanda. Nakarinig ako ng mahinang angil mula sa loob. Hindi yun angil ng aso. Hindi din pusa. Hindi ko rin masasabi kung saan o anong klaseng hayop ang pinanggalingan ng angil na yon. Sandali akong huminto sa paglalakad at napapaisip sa kadahilanang ang pagkakaalam ko ay walang halagang hayop ang matanda naming tsismosa. Meron siyang allergy sa balahibo ng hayop. Palagi itong hinihika kapag nakakalanghap ng buhok ng balahibo ng hayop nun. Lalong-lalo na yung pusa. O baka naman may alagang hayop na sila ngayon. Isip-isip ko pa. Nagaran na kaming nagpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang ilang oras ay tuluyan ng nilamon ng dilim ang buong paligid. Masyado kaming nawili sa paglalako ng kaibigan ko at hindi ko na namalayang nakarating na pala kami sa ibang baryo at malayo-layo pa ang lalakarin namin pabalik. Ano ba yan? Hindi ko man lang namalayang inabot na pala tayo ng gabi. Huy, ano ba yan? Muling inis kong saad habang naglalakad na kami ni Inday nun. Huwag ka na mainis. Kahit na inabot na tayo ng dilim sa daan madami naman tayong benta
Malaki-laki yung kinikita. Ayos na yon. Tahimik na nga kaming nagmamadaling maglakad na kaibigan ko pauwi nun. Makalipas sa mahigit kalaating oras at nung matapat na kami sa daang walang kabayan, mas lalo pa naming binilisan ang paglalakad. Halos patakbo na kami sa paglalakad nun dahil nakakatakot yung lugar na yon. Patay sindi ang ilaw at walang ibang nagsisilbing liwanag pa sa daanan ito, kundi sa posting yon. Maya-maya pa, habang naglalakad ay mas lalo na akong nakaramdam ng kakaibang kilabot. Nagtayuan ang balahibo ko sa batok nun. Ano ba naman to? Palagi naman akong dumadaan dito Bakit ngayon lang ako nakaramdam ng ganito? Malayo-layo pa naman ang kabahayan kaya talagang nagkukumahog na akong maglakad nun. Mabilis namang sumunod sa akin at pilit na humabol sa akin ang kaibigan ko. Nang walang ano-ano, bigla na lamang akong nakarinig ng mahinang pagsinghap-singhap sa gilid ng daanan. Kaya napaisip ako kung anong klaseng hayop pa yung narinig ko. Kapag talaga may hayop na lalapit sa akin, talagang hahampasin ko ng bitbit kong batya. Di bali nang mabasag yun kaysa naman makagat ako ng kung anong klaseng hayop yung naroroon sa talahiban. Isip-isip ko pa. Sobra-sobra ng lakas ng kabog ng dibdib ko. Dahil sa narinig kong pagsinghap na para bang nasusukang aso nun. Idagdag pang patay sindi ang ilaw. Pakiramdam ko tuloy ay may multong nakasunod sa aming dalawa ng kaibigan ko. Inday, bilisan mo na. Sa huling paglingon ko, bigla na lamang akong napahinto. May nakita akong matandang babaeng nakabistida. Kulay pula ang bestidang yon. Nung sipatin ko yon, ay mas lalo pa akong kinilabutan at talagang napahawak sa kaibigan ko. Dahil ang matandang babaeng nakatayo, bigla na lang dumapa. Nagbabaga ang mga mata niya. Nanlilisik na nakatitig sa kinatatayuan naming dalawa. Buhagag ang buhok at walang humpay ang pagtulo ng mga laway sa lupa. Nangangatog na ang mga tuhod ko at pakiramdam ko'y maiihi na ako noon. Pero ang mas kinakatakot ko ay noong masilayan ko na ng mabuti at makilala ko siya. Yun ay walang iba, kundi si Aling Annalyn. Sobra akong nangilabot, lalo na nang makita ko siyang dahan-dahang gumapang papalapit sa akin. Aling Annalyn, anong ginagawa niyo? Nananakot ba kayo? Tanong ko sa matanda, sa pag-aakalang nananakot lamang ito sa aming dalawa. Hindi ka nakakatuwa, Aling Annalyn, ha? Pagod na kami sa paglalako kaya kung pwede tumayo ka na dyan. Umuwi na tayo. Akmang tatalikod na sana ako para maglakad. Nang bigla ko na lamang nakitang tumayo ang matanda. Dali-daling tumakbo sa kinaroroonan namin ni Inday. Nakaabang pa ang dalawang kamay nito na para bang sasabunutan ako noon. Kaya naman napasigaw na kami at nagmadali ng tumakbo. Para kaming nagpapatentero ng kaibigan ko habang walang tigil sa pagkaripas noon. Sa kakatakbo ay hindi ko namalayan ang nakausling bato, kaya naman natalisod ako at napaluhod noon. Napaigik na lamang ako dahil sa sakit na naramdaman nang tumama ang paa ko sa batong ito. Nung makita ko ang matandang malapit na sa kinaroroonan ko noon, at akmang susunggaban na ako, mabilis na akong tumayo at iika-ikang tumakbo. Pero sa kasamaang palad ay nahablot niya ang braso ko. Samantalang ang kaibigan ko ay dinaig pa ang koneho sa bilis ng pagtakbot ni hindi man lamang ako nito nilingon. Kung nakasunod pa ba ako sa kanya o hindi na. Agaran naman akong nagpupumigla sa tumingin ng tulong. Hanggang sa maya-maya pa nakita kong tumakbo papalapit sa kinaroroonan ko ang asawa ni Aling Annalyn at si Aling Minyang. Mabilis na sinunggaban ng matandang lalaki ang asawa nito at tinalian nun. Maluwa-luwa ako ng mga oras na yon dahil sa takot at kabang nararamdaman.
Matapos maitali si Aling Annalyn ay kaagad na lumapit sa akin ang asawa nito at humingi ng tawad. Humingi din ng tawad si Aling Minyan at hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Siya na rin ang nagpresentang ihatid ako pauwi sa bahay. Nangangatog man ay sumama na lamang ako sa kanya. Sa gilid ng mga mata ko ay nakita kong nagwawala at nagpupumilit pang makawala sa pagkakatali si Aling Annalyn na para bang nais pa ako nitong habulin. Kaya mas sinigpitan pa ang pagkakahawak ng asawa nito. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na kami sa bahay. Doon na ako tuluyang napaupo at nawala ng lakas. Nagtatakang nagtanong naman ang aking ina kung anong nangyari noon. Ipinaliwanag naman ni Aling Minyang ang lahat-lahat ng nangyari sa kanya at paulit-ulit itong humingi ng tawad. Narinig ko ring sinabi ni Aling Minyang sa aking ina na kaya daw nagkaganoon ang kanyang pinsan. Nayanggaw umano ito at hindi nila alam kung sino ang may kagagawan. Ang hinala pa ni Aling Minyang, isa sa mga nakainuman nila nung huli ang siyang nangyanggaw kay Annalyn. Dahil yun lang naman ang huling kaganapan bago nangyari ang lahat. Todo pakiusap din si Aling Minyang sa aking ina na sana'y walang makakaalam sa mga nangyari bukod sa amin. Baka katakutan daw sila ng mga kababaryo, oras na malaman ng lahat na nayanggaw ang pinsan niya. Tumango naman ang aking ina at sinabing huwag umanong mag-alala ang kaibigan niya dahil hindi umano siya tsismosa at nagpapalakad ng mga nangyari sa buhay ng ibang tao. Doon ko lang naisip, Sir Seth, na takot din pala mga tsismosang pagtsismisan din sila. Kaya siguro hindi na lumalabas ng bahay si Aling Minyang noon dahil sa ayaw niyang makalabas sa mga kaganapang nangyayari sa kanilang pamilya. Lumipas sa mga araw ay lumabas rin ang katotohanang hindi aswang si Ate Alona. Kaya siya nagbakasyon sa bahay ni Aling Martha dahil sa mangingibang bansa na ito at sinusulit lamang nilang magkapatid ang mga araw at oras na magkasama sila.